Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, meron po tayong uling pagbubulay-bulay ngayong araw na to. Ang tanong, malaking tanong, no? Tunay ba ang Jesus na sinasamba mo? Tunay ba ang Jesus na makakapagligtas sa'yo? Meron bang ganon? Diba po? Ito ngayon natin sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4 na kung saan sabi dito, for if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you receive, or different gospel from one you accepted, you put up with it easily enough. Agad-agad tinatanggap agad-agad tinatanggap. Sabi nga rito, sapagkat sa Tagalog, malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. So sabi nga rin ni Paul, 'di ba, sa Galatian, 'di ba, na hindi dapat kumbaga yung mga nagtuturo ng mga ibang different gospel ay dapat parusahan, 'di ba? Even an angel, 'di ba, who preaches a false gospel will be cursed, 'di ba? Yun yung inaano ng Galatian, no? Na kung saan si Paul din ang nagsabi nito. At ito ay pinaintulot ng Panginoon na malaman natin bakit ito ay hindi lamang sa mga taga-Korinto, kundi ito ay para sa ating nabubuhay ngayon, na kung saan napakaraming ayaw ko magbasa ng Bible, no? Ayaw nilang magbasa ng Bible. Bakit po? Kasi sapat na yung naririnig, sapat na yung sinasabi ng iba na eto yun na dapat sambahin. Pero ang malaking tanong, tama nga ba yung sinasamba? Bigyan ko po kayo ng senaryo. Meron isang manager, nagbigay siya ng task. Ang team nila ay yung kanilang gagawin is about a PWD. May isang empleyado na ito ay may ginawa siya, pinagbuhusan niya ng effort, puyat, gastos, kasi ito ay may competition din naman. Nung time na yun na talagang ando na yung event na yun, that time, ay marami nakapansin sa ginawa niya. Nagandahan, pinuri siya. Oh, ganda din. Pinaghirapan talaga. Pero hindi yun ang pinili ng manager nila. Hindi yun ang nilagay doon sa ano nila. Bakit? Doon sa event nila. Bakit? Malaking tanong na bakit. Kasi, taliwas yun doon sa ibinigay na tema. Hindi yun yung tema na ibinigay na dapat mong gawin. So, sayang, di ba? Parang katulad din ng isang pintor. No? Yung pintor na yon ay magaling talaga mag-paint siya. O sige, pinturahan mo to. Kahit na basta maganda yung kulay, na basta huwag ka lang maglalagay ng combination na black and brown, basta any color na pwede mong ano yun dyan. So, pinturahan naman niya yung bahay. And doon sa pagkapintura niya, dahil sa sobrang na ano siya sa art niya, sa ginawa niya, hindi nga niya pininturahan ng hindi nga niya pininturahan ng black and brown, pero yung pagkakapintura naman niya dun sa bahay nung ay hindi naman ganun, hindi ba kaaya-aya sa paningin nung may-ari, na in-effort niya yun ang buong panahon niya. Talagang siyempre mahirap din naman magpintura, no? Pero nung dumating hindi na-appreciate yun nung may-ari, kasi nga hindi yun yung hindi ito yung gusto ko, hindi ito yung ko, 'di ba? Hindi yun. So what I mean to say is sayang yung panahon natin, sayang yung effort natin, especially sayang yung pananampalataya mo na maling Jesus pala yung iyong pinanampalatayanan. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong ganyan, napakarami pong false teaching and teacher, no? Na kung saan, eto nga yun, no? Okay na ako, alam mo na yan, si Jesus, kilala ko yan, siya yung pinako sa krus, siya yung namatay, siya yung yung nandun sa simbahan namin, sila yun, siya yung nakapako, magpahanggang ngayon, nakapako siya doon, siya yung kinikilala namin, dinadasal na namin, kasama namin siya sa pagdarasal namin, kasama sa pagdarasal. Hindi
siya lang dapat ang dasalan natin. Tama po ba? Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, yung mga ano na yun, tunay nga ba, 'di ba? Na ito yung Jesus na sinasabi ng Biblia. Kailangan po ito tama po yung ating pananampalataya. Baka po kasi sa hinaba-haba po ng ating paghihirap, ng pananampalataya, ng pagsunod, ito lang palang Jesus na ating kinikilala ay hindi Jesus na sinasabi ng banal na kasulatan, kundi Jesus na sinasabi ng mundong ito. Take note of that, mga kapatid. Marami po ang gagamit ng mga maling katuruan, marami po ang gagamit sa mga salita ng Panginoon at taliwas doon sa tunay na ano ba talagang kahulugan nito. Ang ano lang po dyan ay makipagnaig po tayo sa Panginoon. Bulay-bulayin natin ito. Tingin natin ang wisdom and knowledge na nanggagaling sa Panginoon. Hindi yung galing sa atin, hindi yung naririnig sa natin sa iba. Hindi naman po masama ang makinig. Hindi naman po masama katulad ngayon, no? Nagdi-discuss tayo. Hindi po masama yon. Pero ang pinaka-importante po, suriin natin. Suriin natin ano ba sinasabi nitong taong to, no? Kailangan po yun na ating suriin ang lahat ng ating naririnig, ang binabasa, naririnig, at napakahalaga po sa personal nating relation sa Panginoon, personal nating devotion, personal nating meditation about the Word of the Lord. Yun lang po, marami pong salamat, at abangan nyo po, meron po tayong video na gagawin about the anxiety, depression, and fear. That is the next video na gagawin natin, and my personal testimony. Thank you. God bless po everyone.